So, ayan guys, gagawa ko ng adobong paa. So, ito, napatanggalan na namin to ng kuko sa palengke. Kaya lang may balat pa. So, hinugasan ko na to guys. Then, lalagyan ko siya ng mainit na tubig para madali na lang matanggal tong parang balat-balat na to. Kasi yung iba yung mahirap tanggalin. Gamitin ko na lang yung tirang mainit na tubig namin. Na siya. Kapag medyo malamig na yung tubig at kaya nyo nang hawakan, pwede nyo na siyang balatan. So, nagiwa na ako dito ng garlic, tsaka ito yung sili, pero hindi ko siya guys siniwa kasi ayaw ni mama ng maanghang. Ano lang, sinugatan ko lang yung isa. Yan o, may hiwa siya. Sinugatan ko lang. Kasi pag pinino nyo siya, yung anghang yan eh. Ayaw ni mama na maanghang. Tapos, paminta. Iba natin ang sinugasan ko na yan. Lalagay ko na yung bawang at saka yung ating sili. Yung sili guys, kahit na mas marami yung gamitin nyo kung mahilig kayo sa maanghang. At saka pwede nyo rin i-chop. Gawa nga lang yung si mama ayaw na maanghang. Tapos pepper. Yan, ayaw ni mama na masyado maraming pepper na maanghang daw. Maglalagay din pala tayo guys ng laurel leaves saka isang kutsarang asukal. Maglalagay na lang tayo ulit ng asukal kapag kulang pa siya. So, pag sa final, na yun, sa finishing na, pag-i-adjust na natin yung lasa. So, sa ngayon, 1 tablespoon lang muna. Meron ako dito guys na 10 tablespoon soy sauce, 10 tablespoon vinegar, and 10 tablespoon water. So, lagi nyo tatandaan na equal parts yung mga liquid na ingredients natin. So, since onti lang naman yun, so, inupisan ko siya ng tigta 10 tablespoon. So, meron ako dito lalagyan. Ipag-mix natin sila. Soy sauce, vinegar, and yung water. Ayan. Tapos, kapag kulang pa siya, magdadagdag na lang ulit ako. So, i-mix lang muna natin. Tapos, saka natin siya ibubuhos dun sa ating paa. Ayan. So, buhos na natin. Ayan. Tapos, medyo ikalat nyo para malaman natin kung kailangan pa ba nating magdagdag ng ating liquid ingredients. So, more on tansyahan tayo guys. Kasi syempre, hindi naman tayo pare-parehas ng dami ng niluluto. Yung iba, mas unti dito. Yung iba, mas madami. So, ito yung kung paano mo tatansyahin. So, ayan. Kung mapapansin nyo, parang unti pa yung sabaw kasi kailangan natin itong palambutin guys eh. So, magdadagdag lang ako ng siguro 3 tablespoon pa na liquid ingredients. Naghanda ako ng 3 tablespoon ng ating mga liquid ingredients. So, ito yung 3 tablespoon additional na soy sauce. Tapos, ito yung 3 tablespoon na additional na vinegar. Tapos, 3 tablespoon water. Then, mix lang ulit. Then, ibubuhos doon. I-eyeball nyo lang yung kumbaga, i-measure nyo lang siya by side kung sa palagay nyo kailangan pa magdagdag, ganyan. Yan. Yan. Ilagay na natin lahat. Yan. Tapos, isasalang lang natin to guys sa kalan in medium heat. Sinalang ko na siya. Medium heat lang ako. So, balikan ko kayo guys kapag kumulo na siya. So, ayan guys. Kumukulo na siya. So, i-flip natin guys yung paa para naman, kasi kung makikita nyo, nakaangat siya. Para yung kabilang side naman is
makulayan din. Kasi pangit naman yung half lang yung madar, tas yung half maputla. Saka para maluto na rin, diba? So, i-flip lang natin. So, mas magandang slow cooking lang ang gawin nyo para masigurado nyo malambot yung paa. Kumbaga, hindi siya napupwersa. So, check nyo lang din from time to time, diba? Para makita nyo yung progress nung nung niluluto nyo. Kasi baka mamaya wala na palang sabaw. Ayan. Ayan, nabaliktad ko na. And then, takpan ulit. Ayan guys, check ulit natin. Ayan. Isa pa rin palang note na dapat nyong tandaan guys, wag masyadong marami yung liquid ingredients nyo. Kumbaga, pag naglagay kayo, wag yung lagpas. Sa paa, kung mapapansin nyo, diba, nung naglagay ako ng liquid ingredients, nakaangat pa rin yung mga paa. Kumbaga, hindi ganun karami yung sabaw. Kasi, pag sobrang dami guys yung liquid ingredients nyo, magiging maalat yung inyong inyong adobo. Kaya, dapat wag masyadong marami. And kaya nga, maganda yung tansya-tansyahan para mas nyo, makokontrol nyo yung dami. Ayan. Tapos, takip ulit. Para, i-flip-flip natin para pantay yung luto. Ayan, check ulit natin. So, kung mapapansin nyo guys, mas umonti na yung sabaw niya. At, kung makikita nyo, nagmamantika na siya. Ayan, yan, hindi ko yan nilagyan guys ng mantika. Mantika yan mismo ng paa. So, ayan. So, at this moment, pwede nyo nang i-adjust yung lasa. Tikman nyo kung may kulang pa ba. Ganyan. Tapos, kung gusto nyo mas maanghang, pwede kayo magdagdag ng sili. Ganyan. Ako, magdadagdag ako ng onting asukal. Sakto lang naman guys yung alat niya. Hindi siya maalat. Pero gusto ko yung manamis-namis. So, magdadagdag ako ng kalahating kutsara ng asukal. So, ayan guys. Monti na yung sabaw niya. Ayan. So, hintayin nyo lang siya na lumambot. So, kung pagka hinaan nyo na lang yung apoy kasi kailangan, syempre, mas masarap yung adobo kapag malambot yung meat niya. So, ayan, mapapansin nyo, unti na lang yung sabaw niya. Patayin ko na. Ayan. So, pag nakikita nyo matigas pa siya, hinaan nyo lang yung apoy, mas hinaan nyo pa. Kung kanina medium heat, mas hinaan nyo para naman, alam nyo, maluto ng bongga yung ating paa. Kasi gusto natin maging malambot siya, maging tender. So, lipat ko lang siya guys sa lalagyanan. Ito na guys yung finished product, ang aking adobong paa. So, ayan, malambot na malambot siya. Tatry natin ha. Guys, tinikman ni Papa, malambot daw. So, kailangan nyo lang ipa-reduce siya yung sabaw niya. Pinaka-safe niya. Tumikim kayo ng isa para malaman nyo kung malambot na pa. Ayos na. Yan. Sarap. Tama lang yung alat. Okay, so tingnan nyo. Malapot yung sabaw na niya. Oh.